Hi everyone, Leonard here from NutriHydro, your quality improvement engineer. For today, binisita natin ang Alfrea Hydroponics to help us discuss yung isa sa mga, I would say, very important when it comes to lettuce cultivation. If you will remember, nung nakaraan, napag-usapan na natin yung about medium prep, the hardening, and so forth and so on. Now, with Don Fernando Algoso, the founder and owner of Alfrea Hydroponics, tutulungan naman niya tayong mapag-usapan and hopefully may makuha, mas maintindihan natin yung importance ng vegetative phase. So, ang pag-uusapan natin ngayon, una is yung vegetative phase. And then after nun is yung ating maturity phase. Okay. And then after nun, meron pa is yung all about harvesting. Harvesting, pre-harvest, actual harvest, and post-harvest. Don Fernando, again, thank you so much for always helping us, to disseminate information. And of course, we understand that lahat kasi marunong magtanim. Napakadali. But one thing we admire about you is that you were able, number one, kung makikita niyo to, he is able to grow the heaviest na mga varieties. And apart from that, you are able to replicate paulit-ulit. Now, please help us understand the importance and the steps na, if you may share with us kung ano yung mga steps to make sure and ensure na mapalaki namin ang mga tanim, specifically sa mga growers out there. Floor is yours. Okay. Good morning, Len. Good morning, yeah. I am so thankful you surprised me coming here. Well, you know us. Without any, pasabi para makapaghanda. Well, one of the reason we do that is that para malaman talaga namin na yung ginagawa, yung walang pasabi, 'di ba? And fortunately enough, we know that you kumbaga religiously you do ang tawag na consistently do yung mga sinasabi mo. So, yeah. Actually, ang Alfrea ngayon is we are a bit busy. We can see that. Dahil we are preparing our lettuce for Christmas. Ang ating mga restaurant, ang ating hotels sa Manila, they're expecting a greater supply as well. Even here in San Pablo City, that I am grooming up one, how do you call that? A restaurant, a big one, an Italian-American restaurant. Ooh. Yeah. So, this is my first time to have that. Although, other restaurants in Manila are really under our supervision as well. When it comes to storing lettuce, because ang ating Olmeti, kalimitan, is been stored almost for more than a week. We have a store here in Quezon, a famous one, and ganun din. So, ang storage is number one na importante kung paano magtatagal sa kanila ang ating lettuce. We're talking about shelf life. So yun ang isa sa pinaka-importante. Kasi hindi natin, ang ating logistics minsan may problema dahil wala pa naman tayong talagang logistics na magdadala sa sa mga suki natin na sinusuplayan. So, nagkakameron ng problema. Pero aayos din naman. Kaya ganito kaming kabisi ngayon. Now, when it comes to cultivation, this is where the gusto mong malaman na paulit-ulit kong sinasabi. Okay, let's hear. Na bago tayo gumawa ng lettuce farming, we should have this sufficient knowledge. Correct. Hindi kasi madali. Medyo mahirap din. At padalawa. Anong nangyayari? Dahil meron pumupunta dito, nagtanim sila na, kumbaga, ang knowledge nila kokonti. Insufficient. Tumitigil na sila. Tumitigil. Now, since Christmas is coming, bumabalik sila dito, nagtatanong sila kung paano mag-lettuce. So, amin naman tinuturuan kung paano. At meron tayong mga estudyante, I would say, o tinuturuan, they are from Dumaguete. It's Mindanao, I think.
Yes, down south. We have in Davao, Mhm. we have north of Luzon, Tarlac. Tarlac, yeah. I think I have 8 students now Ooh. na tinuturuan natin. Now, ang pinakamahalaga dito kasi yung parameters. Yes. Okay. The importance of it. Yeah. Ano yung parameters, ano yung nutrition, Oo. ano yung pH, Mm-mm. ano yung ppm. Mm. Yun ay matututunan mo pag alam mo na yung background ng hydroponics. Aha. So if you start hydroponics, you have to focus on that. Aha. At ang mahalaga, mamili ka ng NPK na gagamitin mo. Okay. Wala tayong binabanggit na NPK kung ano ang gusto nila. Pero para sa akin, since ako ay nagtatagumpay, nakakapagpalago ako ng ganitong lettuce. Exactly. Ano ang timbang? Umaabot ito ng 500 grams now. Yeah. Ito ay gawa ng aking nutrients na ginagamit. Hindi naman ako nagpo-promote. Akin lang binabanggit. Yung tunay. Ang ginagamit po namin ay NutriHydro CFF formula. Lahat po yan. The dry form. Lahat po yan. Talagang pinagtsatsagaan namin na mapaganda at maganda din naman ang binibigay na resulta. Dahil lumalaki nga ng kalahating kilo. So, panalo ka na agad doon. Kailangan ko ba natin kiluhin para makita mo? No need. Definitely. So, yeah, this is correct. By the way, I'm sorry to cut you. So, I'm so sorry. Growers, okay? Ang pinag-uusapan namin is yung vegetative phase. And this starts from day 21 up to 40. Okay? Para lang we are in the same phase na pinag-uusapan natin. Okay? And yeah, sorry. Okay. Sorry to cut you. So, day 21, medyo malago na siya. Yeah. Kukuha tayo ng sample mamaya. Something like this. Something like this. Dapat, sa day 21, malusog na siya. Okay. Malusog na siya. Paano lulusog? Yan. Tamang ppm. Okay. Tamang pH. Oh, okay. Sige. Temperature. ppm, pH, temperature. Sige, medyo isa-isahin ko yan medyo magiging, okay. We need to elaborate a little bit for the benefit of our viewers. Let's start with pH. Ang pH natin, yan. Ang normal pH na sinasabi is 7. Talking about the neutral. 7 muna. Neutral. Yan yung neutral. Neutral, yeah. Pero hindi natin pwedeng i-induce dito yung 7. Yeah. So, ang ginagawa ni Alfrea dito, ang parameters ay 5.5 to 6.5. The optimum range. Pero hindi kami pumupunta dun sa ganung kababa at sa ganung kataas. Okay. So, we stick sa gitna. In the middle. Which is 6. Yeah. So, bakit? Pagka kasi mababa, lower than 5.5. at mataas, okay. Pareho lang ang epekto sa ating halaman. Hindi siya lalago. Ang uptake niya, problema. Dito naman, hindi din niya kakainin. Dahil, kumbaga, maasim. Kung sa mangga. Sa mangga, pag lower pH. Pag maasim, hindi ka mag-enjoy kumain. Yeah. Pag sobra naman tamis, diabetiko ako. Alkaline. So, medyo yung tama ang hinog na tama lang kainin. Tama lang. So, dun lang. Yun ang ginagawa namin sa pH. Dahil may kanya-kanyang epekto pag mababa ang pH. Pagka kasi mataas, nilalak yung vital nutrients. Nakalak. Okay. Dahil nakalak, hindi siya lalago. Na-absorb. Hindi siya na-absorb. You're talking about nutrient lockout na sinasabi. Nutrient lockout. Okay, pag mataas ang pH. Oo. Pag mababa, ganun din, nakalak din. Hindi siya magkakameron ng photosynthesis. Hindi niya lulutuin. Yung process nun hindi mangyayari. So ano yung ginagawa natin? Ang ginagawa natin, to be sure, kung may problema tayong nagawa na hindi natin alam dahil because of lack of knowledge. Pero tama tayo dun sa knowledge na, mag-spray ka ng foliar. Okay. Sa Alfrea, ang ginagamit namin ay BioCalmag. We are always using bio. So BioCalmag means calcium and magnesium, nare-replace na. So, it goes directly to the leaves. The leaves, yeah. It goes straightly to the leaves para mapalago. Kahit hindi i-uptake nung roots yung nutrients na kailangan niya.
So yun ang nangyayari. So these are ito yung pamaraan nyo na additional siya coming from the nutrient sa solution na nasa ilalim. Okay? So anuhin ko lang siya. So we're trying to say is yung pinaka-importante ang you need to manage your pH level. Okay? Because that will determine kung lalago yung halaman mo, hindi siya mababansot, okay? Hindi siya maninilaw or whatsoever. Dahil kapag tama yung pH level mo, it has better chance of, number one, achieving its maximum potential. And ayun nga, walang nutrient blackout. He is able to absorb all the nutrients it needs na papasok naman din kasi yung araw. Yung mga paninilaw is dahil na mataas o mababa. Oo. Ngayon, pag masyadong magiging komplikado sa kanila, madilaw ang dahon, madilaw ang dahon. pero yung veins niya is green. Okay. So those are the effects. Yun ang dapat nating makita at malaman, bakit nagkaganito? Oy, mataas pala yung aking mataas pala yung aking pH. O di magbababa ako. Yun yung indicators para sa iyo. Okay, na makikita ninyo. Oo. Ngayon, kung further knowledge pa at further explanation tungkol doon, pwede naman silang sigurong magtungo sa NutriHydro office. Or sa send Quezon us a City. message. Pwede din kayong pumunta po dito sa San Pablo. Para atin pong mahimay talaga kung ano yan. Kung talagang magiging problema nila. Kasi, correct. siyempre, namuhunan tayo. It's their livelihood. At least, dapat majority dapat kumita tayo. Yeah. So, tutulungan naman natin sila. Ngayon, pH na mababa, pH na mataas. Ano po yung gagamitin? These are the common questions that arise. Yeah. No? Sabi ko, gumamit daw ako ng citric acid. Sabi ko nung iba, pwede daw akong gumamit ng suka. So, ang kailangan talaga para bumaba are acid. Diba? Para bumaba yung pH mo. Ngayon, kung ang iyo naman tubig, mababa ang pH. Okay. So, kailangan mo itaas naman Kailangan naman natin itaas. Yeah. Ano naman yung ating gagamitin? Na pampataas. Ngayon, para hindi tayo mawala, para hindi tayo mawala sa ating gagawin. Kasi mag-iisip pa tayo magtatanong tayo. I would advise na gumamit na lang ng produkto din ng NutriHydro na ipin-repair. Di ba meron ang NutriHydro pH down. So doon natin makikita para mas mabilis. Para mas madali, hindi na tayo mahirapan. Exactly. Kaya nga ginawa, alam ko ng NutriHydro yon, para hindi na mahirapan yung ating mga growers. Yung ating mga farmer, yung ating mga growers. Correct. Maganda ang magiging resulta. Hindi na sila magtatanong, hindi na sila may stress. Na magugulo ang kaisipan mo kung ano ang gagawin. Maghahanap-hanap. So pagdating sa problema ng pagtaas at pagbaba, meron tayong produkto ng NutriHydro. Para to make their life easier. Na ginagamit din naman ng Alfrea. Yeah. Kaya ganito ang aming lettuce. And pag kami nakakita ng problema, ino-observe namin sa mga dahons at nakita namin nutrients, ang ginagamit namin NutriHydro. Pagdating sa pH up, pH down, NutriHydro. Pero ang Alfrea, strong, hard water kami. Okay. Dahil deep well. Kasi nga, yung iba nga pala is magkakaiba kayo ng water source. Kaya ang palagi nangyayari, mataas ang aming ppm. Yeah. Base ppm namin is 270 to 300. So palaging kailangan namin ang pH down. Kailangan namin ilagay dun sa aming parameter na required. Kasi kung tataas nga, bababa, hindi tayo makakapagpalago ng lechuga. So yun. Nadyan po ang NutriHydro, pH down, and pH up. Okay. That is the importance of managing your pH, the pH level. Now, let's talk about naman dun sa pangalawang nabanggit mo, which is the ppm. Yeah. Ang ppm po parts per million. Exactly. Yeah. Ang ginagamit ko po dito sa amin ay ppm. Merong gumagamit ng EC.
ngayon, para ma-determine mo na tama yung EC mo o kaya PPM, you need You A need meter. You need the, ano, You need a TDS meter. Yeah. TDS meter. Yes. So kami dito, we are using a brand, Blue Lab. It's ano yan, very accurate yan. It's a very good Blue brand, Lab. Dahil, sabi ko nga sa inyo, pag nagbali, ang parameters, hindi ka makakapagpalago. Hindi ma-achieve yung desired mo. So, sabi na size. ang normal natin ay 650 to 850 or what. The PPM. So, nilalaro namin yun doon. Oo. Depende sa weather. Okay. Pagka ang weather ay kulimlim, Just like today. yes, gloomy, Oo. well, hindi maluluto, hindi magpo-photosynthesis Because gloomy nga siya. dahil walang araw. Yeah, hindi niya mapaprocess yung So, nutrients pagka na meron naman nakain siyang niya. mataas naman ang kanyang araw, Oo. magpo-photosynthesis siya. Yes, correct. So, pag ang ginamit mo ay CFF, malalaro mo siya. Ang kanyang, you can decide to Adjust. how far you gonna go in terms of PPM or EC. You're talking about the combination ng Yeah. yung NPK, tama ba? Yes. Aha. So, ikaw ang gagawa nun. Mhm. You cannot put your nutrients to a certain point of level na Standardized. palaging Pare-parehas lang. 6 kumbaga, 900 ppm. all o throughout, 850 all regardless throughout. kung umuulan, No, gloomy. no, hindi tayo pwede ron. Pwedeng ganon. Hindi pwedeng So, ganon. so that is one of your secret. Oh, that's very nice of you. I would to say- share it. I would say that is our practice. Aha. Hindi naman sikreto, sinabi ko nga sa iyo eh. Yeah. Practice na proven siya because again, he was able to replicate and get the same quality ng crops, no? The crispness, the yabong, the weight basically. Hindi na nga kami makapagpalaki ngayon ng lettuce dahil kulang ang supply. Kulang ang supply. Kulang ang ibinibigay naming lettuce. You Tumataas ang requirement nila. Meaning to say, medyo na-off lang ako sinabi mo na hindi na kayo makapagpalaki. Meaning to say, hindi pa siya due for di kinukuha na agad. Nakukuha Okay, na. there you go. Now I understand. Because we started selection at 35 days. Basta na siya. Basta yung- Nagmamadali. Masyado sila Basta kung nagmamadali, gusto mong gano'n. malaki na lettuce, Oo. mag-i-start siya ng 50 to 58 days. Pero hindi na lalabas dapat ng 60. Yeah. Oo, So, medyo matagal okay. nang masyado yun. Matagal na cultivation na yun. Yeah. 2 months. Correct. Tapos, go. So, kung patatagalin mo naman ng 2 months, hindi ka na rin kikita. Yeah. 34, you have a new one. Oo. Mag-iintay ka ng 60. I see. So, magtatagal. It's okay. So, yun ang isa sa mga problema din na dapat malaman natin. So, So ganun pala yun. Yung yes. practice, no? ang aming lettuce hindi na halos makalaki. Mm. Mabuti nga may inabot pa kayong ganito kalaki. Oo. And just in time dahil This will be- this will be harvested Today. i-harvest nyo na siya ngayon. And After di-deliver this. na to. Wow, very nice. Oh, actually, we need 100 kg today. Lahat yeah. Hanggang kalahati siguro. And then, may I ask, since nandito na tayo dun sa topic ng sa nutrient management. So, the reason why you use CFF is to give you flexibility. Yes. As compared dun sa liquid form natin na A and B. Na ginagamit sa Kratky. So you were able to play around with the combination depending on the weather. Mhm. Tama ba yung pagkakaintindi Yes. ko yun? Yes. Kasi tulad nga ng Kratky, you just pour 1.5 ml to 16 liters. So the whole cultivation, the whole time Oo. na pagpapalaki nito Oo. is just on one EC or Oo, PPM. exactly. Eh nawawala sa kanya yung micronutrients. Oo. This is what I want to hear. That is a problem. Oo. So ano naman ang ginagawa mo pagdating ng may insufficiency ng macronutrients? Aba, di ako'y mag-order agad Oh. sa NutriHydro ng iron chelate. Iron chelate. Good that you mentioned iron chelate. Question, you have to be a little bit specific. Hindi naman, i-elaborate mo lang konti on its usage, on the frequency of using it, and how you use it. Yan. Kasi ganito na yan. Ang iron chelate ay kailangan dun sa synthesis of chlorophyll. Sige.
para maging green. Para Mm. maging green. Kita mo Ah. to? Ah. Medyo pale. Ah. Baka mag-mix na tayo ng iron chelate dyan. Mm. Dahil parang kinakapos. Ah. Makikita natin dito, medyo... Konti lang, but So, not much, yeah. but we have to... Yun ngang ano niya, yung, yung pag synthesis ng chlorophyll. Yun ang unang trabaho. Okay. Ngayon, kung may chlorophyll siya, maglalaki yan. Okay. May pagkain siya eh. Tapos, mas bibigat. Kasi kung bibigat siya, tapos lalabas yung pag kasi kung meron tayong iron deficiency, Oo. hindi talaga lalaki. Oo. May pwedeng itong lettuce natin manilaw dahil nadi-disrupt yung chlorophyll production. I see. Kung mababa talaga ang ating iron. I see. So, how do you use it naman? Sinasama mo ba sa sa reservoir mo, nagfo-foliar ka? And what is the mixture that you Pwede use? naman nating i-foliar. Okay. Pwede naman nating ilagay sa Isama sa sa reservoir. iron chelate, sa reservoir. Oo. Pagka in-induce, nilagay agad natin through foliar, mabilis ang aksyon. Okay. So, which one do you recommend? Pagdating depende urgency. kung ano yung kailangan mo. Oo. Pag nilagay mo sa reservoir, siyempre dadaan mo na sa roots bago siya magamit. Oo, magamit ang Kasi process niya. kasi ang iron is I would say essential nutrients in plant growth. Ang iron chelate kasi may maraming klase. Yung sinasabi natin na DTPA, EDTA. So, yung DPTA, yun is the common choice to hydroponic system. DTPA, yeah. It is stable between 3 to 6.5 pH. Yun. 6.5. Okay. Talking about stability niya. Nandito. Pero, meron pa tayong isa, yung EDTA. Okay. Ganon din ang epekto, pero it can burn plant tissue. So, which one do you use? So, DTPA. Ito namang iron chelate, this is a water soluble. Yeah. Ang NutriHydro, meron na nito. Soluble na. Nasa gallon. Na yun ang ginagamit natin. So, hindi ka na mag-aalinlangan kung yun pa rin ang iyong gagamitin. So, ang ginagamit ko, pH down ng NutriHydro, nutrients, tsaka iron chelate. The pH adjusters, the up So, and down and late. So, ang iron chelate, talagang, kung ano man ang deficiency, nare-repair niya. Nare-repair. So, essential sa photosynthesis din. Yung respiration, formation. Gaya nga lang nasabi ko, pwede mong gamitin din pang-spray. Pang foliar. Pag talagang kailangan. Yung gusto mo, yung immediate Yung kanyang, immediate. Kaya, yung kunwari, immediate intervention. Kunwari, may delivery bigla. Nakita mo, parang madilaw ng konti. So, bigyan mo ng iron chelate. In 2 days time, makikita mo ang difference. Yun lang ang ginagawa ng Alfrea. What about yung sa BioCalmag? Ang BioCalmag, regular yan na ginagamit. Okay. Starting 7 days. During the seedling stage pa. Yung ganito. Basta meron na siyang true leaf. Binibigyan nyo na siya. BioCalmag. Ngayon, sa pagtatanim namin, nilalagyan na din namin ng Subamo. Okay. So, medyo... So now we are talking about it sa pestilence. Kasi ikaw naman, sabi mo, saan ako mag-uumpisa? Sa 21 days. Kasi nga, vegetative. Kaya, babalik ako dun sa 7 days. Well, at least in passing. So, ganito. Ang BioCalmag, we use it sa pag lumabas na yung true leaf. Okay. Sige. Bibigyan na namin siya. Every 7 days. Hanggang sa 7 days before harvest. From 7 days, pag may true leaf na siya, and then last 7 days prior to harvest. Okay. Bago. Harvest. Okay, gets. So it's that's parang rule of 7. So 7. That's good information. New information. Kasi kunwari mag-harvest mo katulad nito. Ang tumatakbo na patay na ang nutrients nito. Wala na tong nutrients. 7 days before harvest, wala nang nutrients ito. Good that you mention that kasi
I think that is, ano yun yung dapat nating pag-usapan at ma-share, yun yung pre-harvest. Oo, kasi 7 nga eh. 7, 7, 7. O, sige, we'll tackle that again maya-maya. Isingit ko lang ha. Ano, balik lang tayo ng konti doon sa may water parameters. I'm talking about the pH. Okay? Mhm. Ano ba ang gamit mong water source? Ang water source natin, as I said, hard water. Hard water kayo? Deep well. Deep well, okay. Ang ating base PPM dito Oo. ay 270 to 300. Okay. Medyo mataas. Medyo mataas Kaya siya. dapat nga ipaayos ko pa yon. Aha. Now, the next plan of Alfrea, siguro pagdating ng January next year, para hindi kami masyadong magastusan sa Oo. pH down, dahil medyo mahal din, magre-reverse osmosis na kami. Oh, okay. So, dadaan sa reverse osmosis bago ang tubig pumunta sa reservoir. Aha. So, it's like mineral water. Aha, para mas kontrolado nyo yung PM nyo, yung base niyo. Tsaka yung Mas pH. makakatipid Aha. in the long run pag kinumpute mo. Aha. So, pwedeng hindi ko ipagalaw ang aking water source. Papapasukin ko lang siya sa reverse osmosis. Have you considered to use rainwater? No. Why is that? Ang rainwater po, alam naman natin na pollution nasa taas. Aha. Pababagsakin natin. Mhm. So, baka magka-fungus. Para sa akin, yun ang aking kaisipan. Oh, yeah. Meron din nga pala tinatawag na acid rain. So, Yeah. So, problema yun. yeah. Kaya nga naglagay tayo I get your wisdom on that. Kaya nga tayo naglagay ng greenhouse to protect it from rain. Aha. Tapos gagamitan naman natin ng tubig ulan. I see. Gotcha. Okay. Ngayon, I would like to thank nga pala, bago ko makalimutan, Ian Borja from San Miguel, Bulacan. Oh. For helping me Okay. para sa reverse osmosis. Oh. Siya yung nag-remind Mr. sa Ian akin. Borja, thank you. So Ian, maraming salamat. So, yun. That's please let us know kung if it's okay with you, how it will go. But sabi mo sa mga January pa. Mhm. Yeah, so anyway, we've tackled na-share mo na, and I'm very thankful na na-share mo na yung Naku, share na ba yun? Of course, because it's not always that you get to share Oh and my get information from you na may I don't want to use the word na patunayan but you already have a proof of concept that is working, and again, you always able to replicate paulit-ulit. So the growers need to know that, and they should take it from you. Now, napag-usapan natin yung pH, the nutrients, and then the temperature, even the biocalmag. Ano sabi mo kanina? Bebas and Subamo. Bebas and Subamo. We haven't touched that yet. Okay, let's go with the Ano definitely isa yun sa Ano yung gusto mong unahin natin? Yung Bebas and definitely it is one of your practice, Okay. yung Subamo and Bebas. Please, kasi definitely yung ating mga growers, they will always encounter the same recurring problem of having fungus, having flies and all. Napansin ko na sa iyo ngayon, wala ka na yung mga fly, hindi na No. sticker, wala na. Wala na. So yeah, so okay, go Okay. ahead When it comes to fungus, fungus. Yung Bebas and Subamo. Bebas, Subamo, Oo, sige. and biocalmag Oo. are bio. Yeah. All bio. Oo. Yeah? All natural. No chemicals, yeah. Ang ibig sabihin nun, prevention. Yeah. Prevention is better Than than cure. So, wala man tayong nakikita pa na indication ng fungus. Wala pa tayong nakikitang indication ng problema. white flies. Na kung ano. Binibigay na natin. Yeah. Para saan ba ang Subamo? Yeah. Ang Please. Subamo ay para sa fungus. Mhm. We incorporate it with our coco peat Okay. sa planting media. Yeah. Okay? During the sowing stage. So, meron na yan. Oo. Ngayon, ang bebas naman, para sa mga insekto. Aha. The So- common problems, the common So, insects, yeah. isinasama natin siya Oo. sa pagfo-foliar. Aha. Sa pagfo-foliar. Oo. So, I use biocalmag with bebas. Aha.
Para isa na lang yung Para isa na application. lang, Para hindi pa administration. ulit-ulit yung Yes. yung So application, since na yung task. ating planting media, meron namang Subamo, Yeah. hindi natin kailangan agad Mm. na magsama Mhm. ng Subamo. Oo. Although, meron siyang mixture na kailangan. Yeah. Basta meron siya indicated on the bottle. Yes. Sundin na yun. Yeah, we do have a separate video on how to Yes. mix So, Subamo. So, hindi ko yeah. na iano yon. Yeah. So, ganun namin ginagamit yung mga yan. Foliar, 7 days after. Mhm. And Yeah. 7 days. You did mention a while 7 ago. days before Before harvest. Oo. Dire-diretso yun. You Oo. count every 7 Every days. 7 days. And you have to use that. Aha. So, Ngayon. from now on, I will call that as the 777. concept of 7.